Isang bad news sa superstar sa boxing ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Ang tatay niya na si Shingo ay may matinding ibinunyag sa hindi inaasahang pinsalang natamo ng kanyang anak na si Naoya. Resulta ng pagkabagsak ni Inoue dahil kay Ramon Cadenas, nagdulot raw ito ng memory loss kay Naoya. Tunay na nangyari kay Jinjiro Shigeoka pagkatapos ng laban. Sa ating pambato ni si Champ Pedro Taduran alamin, pinubugaling mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Isang malaking dawok ito sa Japanese superstar na si Inoue, dahil pati na rin ang kanyang tatay ay umami na sa tunay na nangyari kay Inoue sa naging epekto sa kanya pagkatapos na pinabagsak siya ni Cadenas. Dahil itong si Inoue ay bigla na lang daw nagkaroon ng memory loss. Para sa tatay ni Inoue ay isang nakakatakot talaga ang kanyang nasaksihan na bumagsak naman ulit ang kanyang anak. Mas delikado ang pagkabagsak na ito kung ikumpara mo raw sa unang pagbagsak ni Inoue kontra kay Luis Neri. Sa panahong bumagsak si Inoue ay nakatalikod dito sa kanilang corner kaya hindi niya nakita kung ano ang naging reaksyon ng mukha ni Inoue. Pero sa panahong humarap na siya sa kanyang corner at tiningnan ni Inoue ang kanyang tatay at doon niya napagtanto na hindi nagbigay ng sign si Inoue na siya ay okay sa kanyang kalagayan. Kaya ayon nga sa kanyang tatay ay mas delikado ang naranasan ni Inoue kaysa sa naranasan niyang pagbagsak kay Neri. In terms sa damage mga kwento ay mas solido ang suntok na tumama kay Inoue kaya siya ay bumagsak. Kung sa ibang boksingero ito ay hindi na makakatayo pa doon, pero ang ginawa ni Naoya ay pinakinggan ang bilang ng referee at tumayo bago pa umabot sa pang-8 na bilang. Doon niya nasabi mga kakwento na hindi lang talaga pinalakas ng kanyang anak ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang mentalidad at kayang pinalakas ito lahat ni Naoya kaya nagawa niyang nakatayo pa at tinapos si Cadenas. Mabuti na lang daw dahil swerte pa si Inoue na sa panahong bumagsak siya ay ilang segundo na lang ay tapos na ang round. Kaya nang si Inoue ay bumalik na sa corner, tinanong siya ng kanyang tatay kung okay lang ba siya. Pero alam niyo ba mga kwento, ang sagot ni Inoue ay isang katanungan rin at sinabi niyang round 2 na ba ngayon? Kaya doon nasabi ng kanyang tatay na ang naging epekto kay Inoue sa kahindik-hindik na pagbagsak niya ay biglang nagkaroon ng memory loss itong si Inoue. Ayon nga sa kanyang tatay ay nagkaroon talaga ng matinding damage itong si Inoue na nawala na raw ng memorya na tila ba pati kung anong round na hindi na alam ni Inoue. Ibinunyag ni Cadenas na ang kanyang left counter ay talagang diskarte niya yun kung paano pabagsakin si Inoue. Alam niya na may mga pagkakataon na ibinababa ni Inoue ang kanyang depensa pagkatapos magbitaw ng mga kombinasyon. Kaya tama nga siya at boom, nadali niya si Inoue at bumagsak. Kaya naman mga kwento, kung nagkaroon ng memory loss si Inoue sa hindi naman talaga isang elite fighter, ano na kaya ang sasapitin ni Inoue kung matamaan siya ng solido sa kanyang weak area sa mukha ni Inoue mula sa mas mabigat na dibisyon ng mga boksingero? O baka kung ganito kalakas na suntok ang tatama kay Inoue, ano kaya ang magiging damage kay Inoue? Samantala, ang kanilang rematch noong May 24, 2025 sa Osaka, Japan, kung saan natalo si Shigeoka kay Taduran sa pamamagitan ng split decision. Si Shigeoka ay kinailangang isakay sa stretcher at dalhin sa ospital matapos siyang nawala ng malay sa kanyang corner pagkatapos ng laban. Bagamat mas dikdikan ang laban ngayon kung ikukumpara mo yan sa kanilang unang pagharap noong July 2024 kung saan natalo si Shigeoka sa pamamagitan ng TKO sa ika-9 na round. Pero ngayon mga kwento ay muli siyang nakaranas ng matinding pagod at hirap sa rematch. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na update mula sa kanyang kampo o sa mga medical personnel hinggil sa kanyang kalagayan. Yan pa man, batay sa ibang mga ulat, nagkaroon na ng malay si Shigeoka habang dinadala sa backstage para sa agarang medikal na atensyon. Mga kakwento, ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba sa boxing community at maraming tagahanga at kasamahan sa industriya ang nagpahayag ng kanilang suporta at panalangin para sa kanyang agarang pagaling. Kakwento, patuloy na babantayan ni Mr. Kwento ang mga susunod na mga balita hinggil sa kanyang kalagayan at mabigay ng update sa oras na may bagong impormasyon na tayo makukuha. Sana ay maging maayos na ang kalagayan ng Hapon at congratulate kay Taduran na nananatiling World Champion.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aurea Morales, kay kakwentong Runer Somalio, kay kakwentong Alex Dixon, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.